Magandang umaga po. Ito naman po si Toto Tirador. Ang pag-usapan natin sa ngayon ay latest na sa research ko nakuha. Yung mga posibilidad na mangyari sa pagkahuli kay Digong Duterte para sa ICC trial. Okay? International Criminal Court. Okay, magandang umaga po sa lahat. At ito naman ay talagang ni-research ko ito para lamang para sa inyo, para malaman nyo lahat kung paano pagtakbo nitong kasong ito. So, nevertheless, I just want to say it again that ito po yung programa natin para sa kung ano lang ang totoo. Dito lang tayo sa totoo. Hindi po ako tao, hindi pa ako maka-DDS, hindi maka-BBM. Hindi man ako sabihin hindi man ko anti-BBM, anti-DDS, pero titirahin ko sila kung mayroon ako makikita na pagkakamali. Kaya ang tawag sa akin si Toto Tirador. Magandang umaga po, Pastor Rodi Rabi. Medyo maganda itong research ko ngayon. Marami-rami ng mga cases, mga kaso na binasa ko na dinesisyonan ng International Criminal Court. So I just want to bring to you the snapshots of what I read para at least maintindihan ninyo ang takbo ng kasong ito. At siyempre, yung edukasyon naman ito ay magkukontribute ito sa kaisipan ng mga mamamayan na sana ay hindi na maulit itong mga pangyayaring ito, may mga programa na maraming namamatay. So far, ang pinakamaraming pinatay na presidente sa Pilipinas ay si Marcos Sr. Sa panahon niya ng martial law, ang pinatay niya mga sundalo kasi siyempre pinaggigira niya, pinatay mga rebelde, mga MNLF, tapos pinatay din mga NPA. So marami siyang pinakamatay, maraming pinatay. At kung maalala ninyo, yung pinagsimulan ng rebellion yon ay yung pumutok ang rebellion sa Mindanao ay dahil doon sa Jabida Massacre na narinig ninyo sa Corregidor. May mga 300 ata doon na mga Muslims na galing Sulu na nagtitraining. Gagawin silang sundalo ni Marcos at itatanim sila doon sa Sabah. At ang mission noon ay kukunin ang Sabah para ibalik sa Pilipinas. Ngayon, ang nabasa ko doon ay kung bakit ang nangyari, minasakar yung mga nagtitraining ng mga batang mga Muslim na mga tausog ay minasakar. Nung minasakar, na sa akin sa pagkakwento-kwento na kuha ko kasi wala naman tayo talaga personal na makuha ng mga ano talagang totoong nangyari. So, ang malapit-lapit lang sa mga narinig ko, yung mga iyon ay pinatay sapagkat nagreklamo. Nagreklamo po yung mga trainee na mga tausog at ang reklamo nila, bakit pinapakain lamang sila ng tuyo ang ulam? Kumbaga, parang pangalipusta. So nagagalit daw yung general na naka-assign doon sa pagtitraining sa kanila, doon sa Corregidor, kaya pinagmamachine gun. So may isa doon na nakaligtas. Alam mo naman mga tribong tausog kasi mga manlalangoy yun eh. So baliwala lang, nilangoy mula ang Corregidor, nilangoy papuntang Cavite. At ang sumalo sa kanya doon ay si Senator Montano. At dinala kay Ninoy Aquino, kaya nagkagulo-gulo, no? Nag-privilege si Ninoy Aquino na discover yung secret mission ni Marcos na nagtitraining pala siya ng mga sundalo na mga tausog. At ang balak ay itatanim doon sa Sabah, Malaysia. At kunwari, mga sleeper sila. Kunwari, kasi ang mga salita sa Sabah ay halos kapareho din salitang tausog. So, parang patulog-tulog kunwari sila doon at tsaka bigla na lang pag lulusob ang malakas pang sundalo kasi natin noon. Ang process, baliwala yung Malaysia. So, malakas pa tayo noon. Kaya ang Malaysia naman tinayo noong 1961 lamang. Kaya batang-bata pa sila. So, kayang-kaya natin lusubin. So, hindi nangyari yung plano kasi nga namatay yung mga trainee.
So nevertheless, yun po yung actually ano yun, crime against humanity na rin yun kung natuloy-tuloy kayo yun. So sana hindi na maulit yun at hindi na maulit itong mga patayan nito. Patayan ba ang problema lang sa panahon ni Digong Duterte ay naulit yung maraming patayan na sinasabi nila ay 30,000. Pero ang problema natin ay nung narinig natin ang unang hearing sa kaso ni Digong Duterte sa pre-trial chamber ay narinig natin at nabasa natin na 43 lamang na biktima ang nasasakop ng kaso. So asan yung mahigit 20,000, mahigit 29,000? So yan ang tanong ng karamihan. So ano ba talaga, kuya? Ngayon kung inaamin naman ng pulis ang namatay doon sa war on drugs ay 6,000 plus. So asan yun? Yung kahit sa mismo sa listahan ng 6,000 plus ay hindi na lumilitaw. So ibig sabihin, kulang-kulang po kung marami man ang nilagay na mga kaso na mga pangalan dito sa sinampa nila ni Antonio Trillanes at saka mga kasama niya ay kung 43 lamang ang pinagbasihan ng ICC prosecutor, ibig sabihin po, yun lamang po ang mga kaso pagpapatay na may sa tingin nila magandang ebidensya nila. Kung meron man ng iba, kulang sila sa ebidensya. Kaya sa ngayon po, nag-anunsyo po yung International Criminal Court na kung sino po ang nakakaalam na pangyayari, mag-click nyo lang doon sa International Criminal Court appeals at pwede kayo mag-informa direkta na. Hindi nyo na kailangan ibigay inyong pangalan. Number lang ninyo ipang-ibigay, tatawagan po kayo ng messagein kayo ng International Criminal Court na mga investigator ng Office of the Prosecutor. So mga tauhan sila lahat ni Attorney Karim Khan. So ngayon, yan ang papasakali natin at ang ating nakita ngayon po dito ay fatal. Parang binaboy nila ni Marcos yung pag-aresto. So kung binaboy nila ni Marcos ang pag-aresto, anong mangyayari? Delikado po na maabsuelto si Digong Duterte. Dahil sa hindi sinunod po yung Article 59 ng Rome Statute. Ang problema kasi nito, nag-implement ng Oplan Duterte ito si BBM, ay hindi muna nila pinag-isipan kung ano ba talaga dapat. Ito yung given, kung sa math problem pa, ang given, nag-umpisa sila sa simula na ayaw tanggapin ni BBM na may jurisdiction ang International Criminal Court sa Pilipinas. Kung ang kaso ni Duterte ang pag-usapan. Lagi niyang binabanggit na ayaw. So, yan ang given. Pangalawang given ay noong January 2025 lang at nagbanggit siya sa asar niya kay Duterte. Nagbanggit siya na nagbago ng plano na pwedeng tutulungan ang ICC sa pag-implementar ng warrant of arrest kung dadaan sila sa Interpol. Yan ang sinasabi. So ngayon, February 10, ang history nito, February 10, nagsampa ng motion ang Office of the Prosecutor at sinabi doon, redacted, na may contact sila sa Philippine government. Redacted, ibig sabihin redacted, binura lang, nakatago lang. So yun na po yun na nagwa-warning ang Philippines na official at walang iba yan si BBM yan, na kailangan mahuli na kagad si Duterte. Yan po ang warning. Kung hindi pa daw mahuli kagad, mawawala na daw ng chance. Yun po ang sinasabi. So ngayon, ano nangyayari? So nag-apply siya ng February 10 at umabot pa ng hanggang March 7 na inaprubahan ng International Criminal Court ang hinihingi na warrant of arrest. So inaprubahan nung March 7, yan po ay Biyernes. So nagtataka tayo nung March 7 na rin ay pumunta si Duterte sa Hong Kong. So sa Hong Kong siya pumunta, tapos linggo, nag-rally sila, nagsalita siya doon sa Hong Kong. So ngayon, ang umuugong-ugong na yung kwento sa mga blogging community, sa SOCMED, sa mga dyaryo, lumabas na yung kwento na bakit pumunta si Digong doon? Lalabas na ba ang warrant of arrest?
at siya ba ay sisibat? So ngayon, ang sa akin lang dyan, with due respect sa matanda, siyempre 80 years old na siya kayong March 28, wala po akong duda na wala siyang balak tumakbo. Bakit po? Bakit ko po nasabi? Kasi kung tumakbo man siya doon, ang gagawin mo lamang po, pag ikaw po ay nasa Hong Kong, sa China, o sa Macau, wala pong ICC roon. So, ang gagawin mo lamang ay titigil ka sa Hong Kong 15 days, sakay ka naman ng bus, kasi bus lang ngayon, 2 hours lang papuntang Macau. Bus lang. Punta ka naman ng Macau, laro ka ng casino doon, pa kunti-kunti taya, tutulog ka doon sa hotel doon, mga 15 days din, balik ka naman sa Hong Kong. 15 days ka sa Hong Kong, pabalik-balik lang, kahit 5 taon mo gagawin yan, walang huhuli kay Duterte doon kung gusto niya gagawin yan. In other words, wala akong nakita na indikasyon na magtatakbuhan ni Duterte ang International Criminal Court na warrant of arrest. Bagkus, kung natandaan mo yun, yung nag-speech siya sa Hong Kong, sa mga katapat na mga OFW, sinabi niya na balitaan daw niya na mayroong warrant of arrest ang ICC na sa kanya. Sabi niya, haharapin ko yan. Ganun lang po kasimple. So ito nga, yung pauwi siya, 10 ay Lunes, ang 11 dapat hapon ang flight niya. Pinaagahan niya. So imbes na umaga, 5, so dumating sa alas 9 sa Pilipinas. Alas 9, sinalubong siya nila ni General Torre sa eroplano sa loob at hinuli na siya. At nang hinuli siya, binasahan pa siya noon ng tinatawag na Miranda rights, pero nakikita mo sa video na si Major General Torre ay nagbabasa sa cellphone. Pero wala kang nakita na kopya na papel na warrant of arrest. So, yan po, magiging isang question yan pagdating sa pag-trial na ni Duterte. Okay. Ang title ko po ng kaso ngayon, Sinayang ang Kaso ng AGK, nang dahil lamang sa ginawa nila ni BBM. Okay? Ganun po ang aking nadiskubrihan at magiging conclusion sa aking pag-aaral na ginawa bago ako nag-vlog. Binasa ko po mga ilang desisyon ng International Criminal Court at ang isa sa binasa ko dyan ay yung desisyon ng ICC kung saan ang isa sa mga 3 judge na nagdesisyon ay yung sariling atin na si Judge Raul Pacalangan. So, yan ang desisyon na tatalakayin natin. 2 desisyon na napili ko. Yung isa, yung desisyon ng the prosecutor versus Laurent Gbagbo. How to pronounce? Sa kanya sa Ivory Coast. Siya po ang presidente ng Ivory Coast. Ang sa kanyang issue naman ay ganito. Mamaya ko na sabihin siguro ang detalye. Ang isa namang kaso na binasa ko, na didiscuss ko rito para mapatunayan kung aking conclusion na nasasayang, delikado na masasayang ang kaso ng AGK laban kay Duterte at malamang maabsuelto si Duterte. Tapos, ang nakita ko rito isang kaso ay yung kaso na sinampa laban sa brigade commander ng Sinya Brigade ng Lord's Resistance Army doon sa Uganda at saka sa Central African Republic. At ang pangalan ng commander na to ay si Dominic Ongwen. So, yan po yung mga kaso natin na tatalakayin sa ngayon. Halos pareho yung depensa ni Ongwen at saka ni Laurent Gbagbo. Kumpara mo kay Duterte, nakikita ko ganun na rin ang depensa na gagawin ng kanyang abogado na si Nicholas Kaufman. At saka siyempre, abogado niya. Hindi pala abogado si Kwan, si Sara. Ang abogado lang ni Duterte ay si chief lawyer nila, lead counsel, ay si Nicholas Kaufman, tapos si Harry Roque, at saka si Salvador Mijaldea. So, i-discuss natin ang kaso ni Laurent Gbagbo. Sa kaso ni Laurent Gbagbo po, ay marami din siyang pinatay.
ang kaso niya parehas din na mayroong crime against humanity. Tapos, ang kanya naman, ang issue niya doon ay, yung tutukan natin, isa sa issue na lang. Ang depensa niya ay ganito. Siya ay, ang depensa niya na ay hindi daw siya binigyan ng, hindi sinunod ang proseso ng Article 59 ng Rome Statute na nagsasabi na kung pag mag-request na ang ICC sa isang estado na arestuhin, basta ang estado na nirequestan ay kasapi o membro ng ICC, ay hahanapin kagad nila yung akusado. At kung mahuli na siya, ang tatawagin na ngayon estado na yan na custodial state. So siya nagtitake custody sa akusado. At kung taken into custody na sa Rule 59, Article 59, Paragraph 2, nagsasabi na dadalhin sa korte, ang exact na salita ay dadalhin sa competent judicial authority. Pag competent judicial authority, ang ibig sabihin po niyan ay korte. So pag dinala doon, nakalagay naman sa 3 kondisyones. Ilabas ko para sigurado tayo na walang debate. O ilalabas ko sa Article 59. So, yan po ang Article 59. So, nagsasabi sa Article 59 na ito ay proseso sa pag-aresto. Okay. Arrest proceedings in the custodial state. A state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person. So, pag sabihin kung na-request ang Philippines, dito na-request ang Philippines. Kahit sabihin pa natin dumaan sa Interpol. Kasi alam naman nung Office of the Prosecutor, mamaya pakita ko sa inyo, alam na ng Office of the Prosecutor na nagpasabi si BBM na idaan nyo sa Interpol. So, ibig sabihin, pwedeng sabihin na ang requesting, ang na-request na bansa ay ang Pilipinas. So, kung Pilipinas ang nirequestan, ibig pong sabihin ay may obligasyon na ngayon ang Pilipinas na sundin ang Article 59. So kung dapat nyo susundin, ang nakalagay po dyan ay, tika muna, kailangan dadali sa korte. At anong gagawin sa korte? Ang gagawin ng korte ay alamin kung ang warrant of arrest ba ay lehitimo, alamin kung ang taong hinuli ay totoong tao nga nakasulat sa warrant of arrest, at alamin kung nirespeto ba ang karapatan ng akusado na nahuli. So yan po ang yan nilalagay dyan. Dali. Oh, ito, ipasok ko itong isa. So, ito yung sa 59. So, ang dadalhin, ang lamin ay warrant ay nag-apply ba sa taong yan? Ang tao ba ay naaresto, tama ba sa proper process? Ibig sabihin ng proper process, iyan po yung due process. So, inutos din dito sa number 2, ang pag-aresto ay dapat susundin ang batas ng Pilipinas in accordance with the law of the state. Ano ba ang batas ng Pilipinas patungkol sa pag-aresto? Kailangan merong warrant of arrest na pinirmahan ng sarili nating judge sa Pilipinas. So, anong ginamit nila ni Torre? Ang ginamit nila po ay yung warrant of arrest kuno, pero electronic copy na kopya galing sa ICC, hindi galing sa korte. So, paano ngayon yan? Paano gagawin ni
ni Nick Torre para makakuha siya ng warrant of arrest sa Pilipinas. Ang gagawin niya, mag-apply lamang siya, pupunta sa kahit saang korte sa Pilipinas, sa RTC, at mag-apply siya, humingi siya ng warrant of arrest laban kay Duterte. Tatanungin siya ng judge, bakit ka hingi ng warrant of arrest? Ano ang rason? Ipakita niya lang yung warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. Bakit ka padadaan? Kasi unang rason, sinabi sa number 2 per Article 59, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine, in accordance with the law of the state, that the warrant applies to that person arrested. That the person arrested was the one really the person who was arrested and due process was observed. And that the person's rights have been respected. Ganun po sinasabi. So ngayon, in accordance with the law of the state, so nakasalagay po sa ating Section 2, Article 3 ng ating Constitution na nagsasabi, the rights of the persons against unreasonable searches and seizures against their houses, papers, and effects shall be inviolable. Hindi pwedeng labagin. And no warrant of arrest or search warrant shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge upon examination under oath of the complainant and the witnesses he may produce, and describing particularly the place to be searched and the things and persons to be seized o arestuhin. So yan po ang nakalagay sa ating batas na dapat sundin kung basahin mo talaga ang paragraph 2 nitong Article 59. Tanong, ginawa ba yan? Inamin na nila na hindi nila dinala sa korte, so hindi nila ginawa. Inamin nila. Inamin pa kanila yung kanilang kasama na Yusek na si Nicholas Felix T. na tumayo ang DOJ na si Prosecutor General Richard Anthony Fadulion na bilang competent judicial authority, which is mali. Ito naman ang problema. So anyway, yan ang inuutos po ng Article 59. So ngayon, kay sa kaso ni Pagbo, ay reklamo siya na hindi daw niya sinunod. Yan ayon sa kanya. Pero actually, mayroon pa niyan pangatlo, hindi lang paragraph 2. May paragraph 3 pa, nakalagay. The person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. Yan. Habang bago siya isurrender, pwede siya mag-file ng kung anong kaso, habeas corpus, o kung paano. Okay, so ganun ang obligasyon ng estado na humuli sa kung ano nang may custody sa tao. Okay? So sa kaso ni Pagbo ay nagreklamo siya, ang problema lang kay Pagbo, ganito, hindi niya napatunayan. Wala siyang ebidensya. Kumbaga kwento lang. Yun ang nangyari sa kanya. Kaya ang nangyari, binasura yung kanyang depensa. Yan po ang nangyari. Pero sinabi rin doon sa depensa, sa ruling sa Pagbo case na kung napatunayan ay forever must stay. Ibig sabihin na stay, tigil ang investigasyon. Absuelto si Duterte kung ganun mangyari. Kasi kay Duterte na kaso, napatunayan niya. Actually, hindi nga niya napatunayan. Actually, inamin nila ni Torre na hindi nila dinala sa korte. Tapos ang laban. So, inamin din nila na hindi nila in-apply ng warrant of arrest muna sa korte sa atin. Kaya tapos ang laban. So, yan po ang problema. So, ngayon, ang contention nila na mga kakampi nila ay sinabi nila na hindi naman mag-apply ang Article 59 kasi hindi siya member ng Pilipinas ng ICC. With your respect, mali po kayo lahat, pati kayo po din, Ralph Sarmiento. Huwag mo na lukuhin mga Pilipino din. Kasi mali po yan kung ako pa mag-check ng bar exam mo at yan tatanong ko at yan sasagot mo, zero ka sa akin. Kasi bakit? Hindi mo po pwede sabihin na kung mo nag-withdraw ng Pilipinas ay
sa kaso ni Duterte, hindi siya makonsidera na membro ng ICC. Bakit po? Ganito po yun. Nakasaad po kasi sa Article 127 ng Rome Statute na kung sino man ang mga bansa na mag-withdraw, Dante Reyes kung sino man ang bansa na mag-withdraw sa International Criminal Court ay pwede. Pero may dalawang kondisyon. Anong kondisyon? Unang kondisyon, kailangan manatili kang membro hanggang 1 taon pa. Ibig sabihin ang effectivity ng iyong pag-withdraw ay 1 year mula sa araw na nagsampa ka ng withdrawal. So, kailan pala nagsampa ng withdrawal ang Pilipinas? Diniposito po sa utos ni Duterte noon ang notice of withdrawal sa Secretary General's Office ng United Nations noong March 17, 2018. Kaya pag 1 year, hanggang March 16, 2019 na lang ang pagiging kasapi ng Pilipinas sa ICC. O kailan naman pala nagsimula? Nagsimula po naging kasapi ang Pilipinas ng ICC mula noong November 1, 2011. So, nakita nyo ang kaso ni Pagbo at ang kaso ni Duterte. Sa kaso ni Pagbo, sinabi ng mga judges na hindi nila pwedeng pagbigyan, na convict ito si Pagbo. Hindi nila pagbigyan si Pagbo sapagkat ay hindi naman napatunayan na hindi nasunod ang Article 59 ng Rome Statute. So ngayon sa Pilipinas, kasapi tayo sapagkat sinasabi doon na sa Article 127, 1 year pa bago tayo hindi magkasapi. At may pangalawang kondisyon pa pala na sinasabi kung mayroong makukuhang obligasyon ang Pilipinas sa panahon na ito ay kasapi, ay obligado ang Pilipinas. Gaya nito, ang mga kaso na ginamit laban kay Duterte ay yung panahon na nangyari na mga insidente, mga krimen na mga pagpapatay noong panahon na kasapi ang Pilipinas. So sapagkat panahon yung kasapi ka pa at yan ang pinag-usapan at ngayon ang International Criminal Court ay kakailanganin ng tulong para arestuhin si Duterte, may obligasyon ang Pilipinas na umaresto at sundin ang batas ng Article 59. So naintindihan mo na din Ralph Sarmiento? Huwag po kayo magturo at magsabi-sabi niya. Maraming tao naniwala siya kasi din ka pa ng University of St. Lasal sa Bacolod. Di ba? Pag-isipan mo gid na permi gid Mr. kana din Sarmiento ngayon, so ganon po ang proseso. So ibig sabihin, dapat sundin ang proseso ng Article 59 para magiging valid ang aresto kay Duterte. Ulitin ko lang, ang Article 59, membro ka man o hindi, nag-uutos po na kapag inaresto mo ang tao na may kaso sa ICC, ay sundin mo yung inuutos dyan na dalhin mo sa korte kagad ang tao sa inyong korte, hindi korte sa ICC, ang inaresto. At mabibigyan siya ng marespeto ang kanyang karapatan, titingnan kung lehitimo ang restaurant, titingnan kung siya nga ba yung nakalagay, at respetuhin ba ang kanyang karapatan. Tapos number 3, kailangan bigyan siya ng sapat na panahon, hindi siya pwede ikarga ka sa aeroplano. Hindi yun pwede ginawa ng kababayan ko na si Major General Nicolas Torre. Hindi pwede yung ginawa niya na ikakarga ka sa aeroplano. Dapat inuutos sa paragraph 3 na bigyan mo ng sapat na panahon na makapagsampa siya na kung anong kaso, which is most likely sa ating Pilipinas ay writ of habeas corpus. Kasi pag hindi mo siya pinagbigyan sa panahon, kasi kinabukasan, pwede pa siya mag-file kung hindi nyo pinalipad kagad sa Netherlands. Kasi pag pinalipad ninyo, ang nangyari, parang sinuspende na rin ni Marcos ang writ of habeas corpus, which is parang martial law na. Kasi sa panahon ni Marcos na tatay niya, sinuspende niya ang writ of habeas corpus nung ito'y nagproklama ng martial law. Proclamation number 1081. September 21, 1972. So anyway, pag-usapan naman natin ang kaso naman ni Dominic Ongwen. Ang kay Dominic Ongwen naman ay ganito.
Dito pala judge kay Dominic Ongwin, dito judge si Raul Pangalangan, yung sarili nating judge. Ang kaso naman ni Dominic Ongwin ay ganito. Siya pala si Pagbo ay president. Si Dominic Ongwin ay brigade commander ng Sinya Brigade. Kinatatakutan tong Sinya Brigade. Ha? Maraming pinatay ito doon sa 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 Uganda. Si Pagbo pala sa Ivory Coast siya na president. Tapos si Dominic Ongwin sa Uganda. So marami siyang pinatay kaya nireklamo rin siya at na palabasan siya ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Ang problema ganito. Pinadala sa Uganda ang request kasi membro ang Uganda ng International Criminal Court. Pinadala sa Uganda ang warrant of arrest. Kaya lang, ang nangyari sa kanya, ang nangyari ay inaresto siya ng Uganda na mag-rebuilding kasi patayang barilan doon eh. Kahit nung time inaresto siya, may gera pa rin. Tapos nang nahuli siya, ibinigay ng Uganda sa katabing bansa na Central African Republic. At ang Central African Republic na ang nagsuko sa International Criminal Court. So, yun ang nagsuko. So, ngayon, nagreklamo si Dominic Ongwin na siya po ay hindi siya binigyan ng pagkakataon na makapunta sa korte nung hinuli siya doon sa Uganda bago siya binigay sa Central African Republic. Ang katwiran naman nila ni Raul Pangalangan, mga ICC, ay ang importante kung sino ang mag-turnover, ang mag-surrender na state, doon lamang kailangan na pumunta sa local court. Ang problema, sa Uganda lamang siya hindi nakapunta sa local court. Pero doon nang binigay siya ng Uganda, doon sa Central African Republic, ay nabigyan siya ng date sa korte. Dinala siya sa korte. Kaya, ayun, convicted. So, iba ang sitwasyon nila, hindi nila napatunayan kaysa kay Duterte na inamin mismo. Inamin ni Nicolas Torre na hindi nila dinala sa korte. Patay tayo. Kaya, sayang ang kaso na to. Mabuti lang, 43 lang ang kaso. Dapat matulungan iyong mga biktima. Isampa yon sa panibagong kaso. Kaya kung sino may mabiktima rito, pwede nyo ako kontakin. Tutulungan ko kayo, ayusin ko papel ninyo, pero kayo na, tuturuan ko lang kayo kung paano magsumbong doon. Kasi 43 pa lang naman ang nagsumbong. Marami pang iba. Yes. And then, so kung ang mangyari dahil inamin pa nila na hindi sinunod, anong hindi sinunod? So, hindi nila sinunod ang inutos ng Article 59 na sundin ninyo ang batas sa lokal kung paano pag-aresto. So, ano ang batas natin sa lokal? Paano mag-aresto? Yung susundin mo Section 2, Article 3 ng ating Constitution na nagsasabi na warrant of arrest shall issue only upon probable cause to be determined personally by the judge. Judge natin sa lokal, hindi yung judge sa labas. After examination under oath, the complainant and the witnesses he may produce, and describing particularly the place to be searched and the things and persons to be seized. Ganun po yan. So ngayon, sa utos ng Article 59 na kailalanin ng ating korte. So ngayon, inamin nila ni Nicolas Torre na direkta niyang in-implement ang warrant of arrest na galing sa ICC. Hindi nyo ba alam? Mali yun. Tingnan nyo sa Rule 39. Tapos sa Section, kung hindi ko magkali, Section 45 ng Rules of Court natin. Nakalagay po dyan, ang lahat po ng utos, order o judgment sa ibang bansa ay hindi pwede kilalanin sa Pilipinas. So, ibig sabihin, ang judgment ng International Criminal Court ay hindi kilalanin kahit na sabihin member pa tayo ng
criminal court. Maliban na lamang kung magsampa muna sila sa ating RTC ng tinatawag na kaso na recognition of judgment o recognition of foreign order. So, pa-recognize mo na. Kung ma-recognize na, sekreto lang yan. Apply na nila. Hindi dapat ipaalam ni Nicolas Torre. Pag makakuha na siya ng decree na kilalanin ng warrant of arrest, o kahit hindi na siya kumuha ng panibagong warrant of arrest, direkta na lang niya isi-serve kay Duterte. Ganun po yun. Hindi naman sinunod kasi. Sa bagay, anong problema nito? Akala ko mga matatalino yung mga abogado ni BBM. So dahil sa ganun, hindi naman ako naniniwala na sadya nila ni BBM yun. Katangahan lang talaga. Ang problema kasi kay BBM, nag-pronounce siya na hindi siya makialam at walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So ngayon, dahil sa ganun sinabi niya, pilit niyang winawala ang sarili niya. Kaya nga, ang ginawa niya, nagdadalawang isip na problema sila. Paano pag pumunta yung warrant of arrest? Kaya sabi niya, idadaan daw sa Napolcom. For Diyos por Santo. Hindi mo na kailangan idaan sa Napolcom kasi obligado ka na dahil dati tayong member. Anong member tayo? Yung kaso nagsimula nung member pa tayo. Kaya hindi mo na kailangan dumaan sa member, i-implement mo na lang at pasikreto mo, kumuha ka ng warrant sa korte natin. Sa pamamagitan ng magsampa muna kayo ng petition for recognition of judgment. Yung petition yan, urgent yan. Mabilisan, isang araw lang yan. Granted na kagad ng korte yan. So ngayon, kung mayroon sana ganun, proper procedure sana, wala tayong problema. Nung sinabi pa ng, pakita ko sa inyo ang desisyon ng ang desisyon ng itong kaso na Dominic Ongwen. Dito nyo makikita. Sa may Dominic Ongwen. Ayan, judgment redacted. So nakita nyo? Abong, nag-live ako, Bong. Okay. Sige. Okay, nagla-live kasi ako. Pasensya na. So ito, nakita ninyo. The facts, sinabi dito accordingly the chamber does not find, yung chamber, sila yung judges, does not find the defense allegation. Hindi sila naniwala sa allegation ng depensa. That ang rights niya ay hindi na protektahan sa Article 55 tsaka Article 59 ng statute. Dagdag pa niyan, sinabi niya na sa mata ng chamber o sila mga judges, ang mga detalye na binigay ng depensa ay nagresulta sa isang mga alegasyon lamang na breaches lamang ng fundamental rights at hindi siya ng tinatawag na violation sa Article 59. So breaches only of the fundamental rights of Dominic Ongwen by his accusers. Okay? So ganun nangyari. So pero ang mangyari dahil hindi napatunayan, sinabi ito, kung napatunayan sana, ito nakalagay. Thus, it could not justify permanent stay. Ibig sabihin permanent stay, permanent stop of the proceedings. Intindihan nyo? Grabe. Fatal talaga to ang depekto ginawa nila. Ang dali patunayan kasi inamin naman nila. Ano na ngayon ang gagawin natin? Ang remedyo na lang dito sa totoo lang is, number one remedy kung papayag sana ang Office of the Prosecutor. I-withdraw ang kaso kay Duterte, palayain. Tapos isampa ulit. Kasi kung hindi i-withdraw, patuloy nila, matatalo lang. At kung magdiretso nila at isampa ulit, may double jeopardy na. Kaya ang gagawin nito, sana makarinig sa akin si Attorney Karim Khan. Attorney Karim Khan, I am requesting you that please decide so
by making a motion before the International Criminal Court to move for the dismissal of the case without prejudice. And then you can just allow Duterte to be freed from prison. After that, you file your case again. There will be no violation of the double jeopardy rule. And then, because the judges already issued, firstly, in the first occasion, that warrant of arrest, then there is no worry that the same judges will issue the same or another kind of warrant of arrest. This time, magiging panamantana sana tayo. Magiging restrained, diligent, at prudent sa inyong pag-exercise ng inyong kapangyarihan. Ha? Ang na-feel ko kasi siya, siyempre, ugali kasi naming mga Ilonggo, kagaya kay General Torre. Parang kapalak-palak ba? Parang mabilis. Kasi puta to, okay na to. Dapat may kunting ingat. Magtanong kayo sa abogado kung anong dapat gawin. Hindi kayo kumo aresto lang. Hindi, kaya ko to, pulis ako eh. Hindi ho lahat ng aresto sa pulis ay kaya ng pulis. Ganun po yan. Alam mo ba, kababayan ko na Major General Torre, pwede ka po matanggal sa pagkapulis dito. Lahat namang isang batalyon na dala mo pwede matanggal pagkapulis. Bakit po? Ang kasalanan nyo matindi, illegal arrest. Hindi nyo nasunod kasi hindi kayo dumaan sa korte kaya illegal arrest. At saka, hinawakan nyo na matagal hanggat alas 11 ng gabi. Merong arbitrary detention na. Kulang na lang magiging kidnapping. Serious illegal detention. Non-bailable pang kasong yan. Next time, kabayan, ingat. Hindi sapat ang procedure na natutunan nyo sa criminology courses ninyo. Magtanong kayo, marami kayong kaibigan ng mga abogado eh. In the name of doubt, kung may doubt kayo, mas maganda ang batas ay punta kayo sa korte. Humingi kayo ng guidance ng korte. That's the best. So yan po, napakita ko na sa inyo yung delikado. Sa kaso ni Duterte, klaro na nilabag. Kasi inamin na nila. Hindi rin po pwede sasabihin na yung Section 17 ng Republic Act 9851. Hindi kasi yan superior kaysa pinakamataas na batas natin pagdating sa warrant of arrest ay ang Section 2, Article 3 ng ating konstitusyon. Kaya sa batas natin, as a general rule, lahat ng mga tao ay hindi pwede arestuhin na walang warrant of arrest. General rule. Exception. May warrant of arrest na galing sa Senate, warrant of arrest na galing sa House of Representatives. Yan ang exception. At saka ang ibang exception, pwedeng arestuhin na walang warrant basta huli sa akto na gumagawa ng krimen. Pangalawa ay katatapos lamang ng krimen at hinahabol ka ng mga pulis o NBI at yung mga pulis o NBI na humahabol ay may personal na alam sa mga pangyayari o detalye ng pangyayari at sila ay may rason para sabihin na ikaw nga ang gumawa ng krimen. O intindi? Siguro hindi na natin sabihin pa komplikado pa. Ito lang ganun lang kasimple. So siguro at least mape-perfect nyo na pagdating ng warrant of arrest kay Bato, tumahimik muna kayo. O si Bato daw, magtatago siya sa Senado. Tumahimik muna kayo. At humingi muna kayo ng warrant sa korte natin. Kung mayroong lumabas na arrest warrant galing sa ICC, punta muna kayo sa sarili nating korte. Doon na kayo kumuha sa Pasay, o di kayo sa Manila. Artise lang yan. At kung mayroon na kayo, yun, wala na kayong problema. Lusot na lusot ang trabaho nyo. Alam nyo ba, may kikwento ako? Ni minsan hindi pa nanalo ang pulis sa kaso na hinahawakan ko basta ang kaso ay patungkol sa search warrant. Pati NBI, talo sila sa akin. Pati PIDEA.
Wala pa pong nanalo sa akin sa kaso na ganun. Pagdating sa ang usapin ay search warrant. So walang pinag-iba yan ang usapin ng search warrant kasi sa pag-implement ng ICC warrant. So hanggang dyan na muna tayo siguro. At least naintindihan ninyo kung ano. Ang sayang lang dito is masasayang delikado. Hindi ko naman sinasabi na panalo si Digong, pero malamang panalo, malamang absulto. Base sa dalawang kaso na binasa ko, na sinabi pa ng korte na kung napatunayan lamang ni Dominic Ongwen na nilabag ang kanyang karapatan sa ilalim ng Section 59, Article 59 at saka Article 55. Yung Article 55 kasi torture. Hinuli ng pulis at tinorture siya. Pag tinorture ka, labas ka rin. Hindi ka na pwede i-convict. Buti hindi niyo tinorture si Digong. Kung tinorture, panibagong rason para ma-absoldo ang kaso. Okay. That's all. Maraming salamat po sa lahat. Sa akin lang issue for issue lang ako. Wala akong, hindi ako pro-Digong, hindi ako anti-Digong, hindi ako pro-BBM, hindi ako anti-BBM, hindi rin ako sabihin pro-Lenny, or hindi rin ako anti-Lenny. Sa akin lang kung bakit Toto pangalan ko kasi katotohanan. May tirador, lahat ng problema dito titirahin natin. Wala po akong kinatatakutan pagdating sa ganun. At hindi nyo ako tatakutin na huwag nyo ako iboto kasi hindi naman ako kandidato ngayon. Tinanggal naman ang pangalan ko. And besides, kung kumandidato ako, kakandidato ko sa 2028. Presidente na tatakbuhan ko. Pilitin ko talaga na matatalo ko si Sara, si Rapi Tulfo, at saka si Romualdez. Yun lamang potential ko na kalaban eh. O si Chis Escudero, o si Riz Hontiveros. Yun lang. Okay. Si Pastor Rodi Rabi, magandang umaga po. Maraming salamat. Si Jurem, good morning. Sir Dr. Toto. Elgin Rizon, good morning, Engineer. Mel Baruelo, watching from Europe. Nemesis Torculas. Attorney Toto, kumusta po kayo? Mas maganda ang mga news mo sa lahat, loud and clear. Malamang kasi nilabag ang pag-aresto, kaya paalis ka agad. If PRRD may alam si as attorney din. Ay hindi po ako, kahit ako kunin na abogado ni, kahit advisor lang kasi hindi naman ako pwede abogado, ay hindi po ako tutulong dyan. Makinig na lang sila sa aking live stream. Norberto David, takot ang mga kamag-anakan, attorney. Yung sana gusto ko sana eh. Ako na lang tutulong sa kanila. Ako pa magkoconnect sa kanila sa ICC. Alam niyo ba, bago ito nahuli si Duterte, kumukonek po sa akin ang investigador ng ICC. Ngayon ko lang sasabihin. Hindi ko lang sabihin kung sino ang mga tao pinatrabaho sa akin, pero meron. Mga malalaking general ng pulis pinatrabaho sa akin. Patay ng asawa o anak, di na may babalik ang buhay nila, attorney. Ay, ganun ba? Naawa ko, kausapin ko nga rin yung client ko kasi yung pamangkin niya ay pinatay at saka mister ng pamangkin niya pinatay sa harap ng anak nila. 6 na taon ng anak nila nang pinatay sa Lian, Batangas. Pumatay noon yung mga death caps ni Digong. Rogelio Tapado, watching from Los Angeles, California. Nemesis Torculas, mga Pilipino hindi na natututo sa nakaraan. Bali, first before you credit. Boss Bali. The reborn, keep it in your mind. Tapos Bobby Cortez, good morning, Dr. Toto Kausing, more power. Tapos Hermes Polyoso, good morning, Sir Polyoso. Pamsi, ang importante na kulong, matagal pa yan, padili-dili nyo lang para matagal ang kulong. Axel, tama po na flight risk si ex-President Duterte kasi alam niya na huli niya at umuwi siya. Bilib naman ako sa kanya. In fairness, tinanggap niya. Tapos sinabi niya, inaamin niya, siya na he takes full responsibility. Gusto niyang isalba mga pulis na pumatay. Dapat sana ituro niya mga pulis pumatay
Pamsi, acquit or not, basta makulong. Tama po. Rogelio at Kakatapado, wala nang pakialam ang ICC kung paano na-aristo si Duterte. Pero obligado po ang ICC na kilalanin na kailangan nila i-enforce ang Article 59. Kaya nga sinabi sa isang kaso, kung napatunayan lamang na nilabag ang karapatan sa ilalim ng Article 59, permanently stayed ang kaso, acquitted. Si Fermin Wong, engineer, wala niya jurisdiction at the time arrest ang ICC. Hindi po, in-explain ko na po, Sir Fermin, na technically speaking, wala kasi nag-withdraw. Pero kung ang kaso na pag-usapan na arestuhin ay patungkol sa mga pangyayari na nangyayari sa panahon na kasapi pang Pilipinas, kunikonsidera tayo na member. Ganoon po yun. So, Agaton Milvin, Bunyog, bumaliktad na si Toto. Alam nyo kasi maraming tagasunod si Duterte. Kaya hindi naman. Hindi pa ako bumaliktad. Fake news yung sinasabi mo, Agaton Milvin. In fact, ikampanya ko nga sa inyong Bunyog, dapat number 1 yan eh. Imornibal, good morning po, engineer. Tirador na po ngayon. Tirador na. Jigs Kapokaw. Ay nako, Toto, tirador. Turingan kang abogado pero limitado po ang alam mo sa batas ni obra, hindi obra sinasabi mo. Okay, sinasabi mo lang ikaw po, gusto mo magdebate tayo. O maghanap ka ng kung sino ang abogado niyang kadebate patungkol sa kahit anong batas. Yan ang masasabi ko. Wag niyo naman ako personalin. Kay kumukalbo ako. Huwag niyo ako personalin, hindi ko nga kayo pinipersonal eh. Issue lang tayo. Magdebate lang tayo sa issue, wag na lang sa personal. Huwag niyo ko tawagin kalbo. Hindi ko yan makaka-absueldo. Lubalab ngayon. Ngayon, kanyang kaso, ginusto na yan. Hindi, ano lang yan sa kandido. Opinion niya lang natin yan. May opinion ka, may opinion ako. Parang gano'n na lang yan. Pero ang opinion ko, mas malapit sa katotohanan kasi po pinag-aralan ko po yung batas. Antonio Binsosiso, mabuhay. Candido Silva Espinili, sa mata ng tao at ng Diyos, may pagkasala yan eh. Marami tayong mga mahayop dito sa Pilipinas na hindi napaparusahan. Alejandra Alier, hindi nanalo itong party list. Pitulungan niyo naman para manalo ang Bunyog. At tapos pala, ang sabi mo, tawag nito, hindi mananalo. Ano na lang, ang problema kasi sa atin ay hindi naman natin binibigyan ng pagkakataon ang totoong mga kandidato. Bigyan nyo naman totoong pagkakataon. Huwag yung mga paulit-ulit na lang. Wang Buko, hindi na yan tatalakayin doon. Ang tatalakayin kung totoo, ay wala, hindi mo pala maintindihan. Pasensya na po, Wang Buko. Ang sinasabi mo ay mali po yan. Ang ebidensya, bago po magtalakay sa ebidensya, tinitingnan mo na ang korte, mayroon ba siyang kapangyarihan maglilitis at magdesisyon? Yan ang unang tanong. Dapat antindihin niyo, magtanong ka kahit sinong abogado po. Hindi na ako magkipagdebate sa iyo. Mahirap po kasi magkipagdebate sa hindi abogado eh. Kasi hindi niyo alam kung ano lang nang pumasok sa isip niyo po. Ngayon, ini-educate lamang kita, hindi po ebidensya ang unang tinitingnan. Ang tinitingnan, ano bang karapatan ng korte na yan? Bakit lilitisin ako? Ganun unang tanong. At kung mapatunayan ng korte na may karapatan siya, sige, lilitisin niyo ako. Yun, ganun po yun. Emerlita Junila Riojo. Ngayon, ano palang mangyari kay Ginatori? Alam mo, naawa nga ako, pwede siyang kasuhan na matanggal sa trabaho. Sinalo niya lahat. Inutusan lamang siya. Ang nagutos sa kanya si BBM. Tapos si BBM patago. Tapos nung nagsampa ng habeas corpus si Basti, saka si anak ni Hanilit, ay hindi sinabihan ang Solicitor General, huwag tayo sumali diyan, withdraw ka diyan kasi mabibisto sila na silang gumagalaw kaya iniiwasan niya. So ano problema, sasaluin lahat ang parusa, sasaluin lahat ni General Nictore. Nako. Nakahanda pa naman ang kaso ko sa kanila. Kasama diyan si Attorney Richard Anthony Padolyon. Kasama si Attorney Nicolas Felix T.
Ang abogado ni Duterte si Attorney Nicholas Kaufman. Puro Nicholas, sikat yung mga Nicholas. Junel Ogpo, good morning, Attorney Engineer Toto. Hilario Francisca Malieda, Dream Team ni Dots tuloy na sa Netherlands. Dante Reyes, always remember to do things right. Ay sus talaga sa mga opisyal natin. Ganun talaga. Sabi ni Ping Lacson na do it right, if not, set it right. Astra Kausing, Duterte pa rin ako. Astra Kausing, I love you but I love you, Tatay Digong. Okay. Kutserong Barbero, nagpapaliwanag ka ng komplikadong issue pero yung pag-post mo sa FB ng reklamo mong korupsyon sa isang dating opisyal, hindi mo napag-aral. Hindi napag-aralan ko po yun. Napag-aralan ko yun. Tumatakbo po ngayon ng kaso. Huwag ka mag-alala. Tumatakbo po ang kaso. Norberto David, attorney na wala ang yabang niya. Okay na sa mga biktima, di na maibabalik ang buhay ng mga biktima. Hindi okay yun. Dapat maparusahan yan. Ganoon na kasimple. Simon Jard, lahat ng pangyayari after 2019, hindi na pwedeng entertain ng ICC. Hindi na pwede basta after 2019. Ang proseso ng pag-aresto ay naganap 2025. Kung may naganap na paglabag man, hindi na pwedeng isama. Hindi na po pwede isama. Yung 2025, yung kunwari na no, ewan ko ba, may sumali pa, binastos pa tuloy yung ano. Si Jorim Duterte forever. So Axel, ginamit pa nilang alibay ang Interpol. Sa totoo lang, walang Interpol na nakialam dyan. Ginamit lang talaga na alibay Interpol para linlangin ang taong bayan, para pagtakpan ang illegal at unconstitutional na pagdukot kay ex-President Duterte. Halatang kidnapping ang ginawa ni Marcos admin. Yun ang sabi ni Axel. Pero gusto po lang ko kayo makorek. Mali po si Attorney Lambino at saka si Attorney Topacio sa pagsasabi na may kidnapping. Wala pong kidnapping doon. Ang meron lang po doon ay illegal arrest. Kasi bakit? Wala namang pakay si Nicholas Torre na mag-kidnap. Ang pakay niya umaresto. Kaya papasok ang krimen na illegal arrest. At nang dahil hinawakan niya na, hindi niya pinalis, kasamang kaso diyan ay si arbitrary detention. At may iba pa siyang kaso. Dahil hindi pinapasok ang abogado, nagkasala naman siya at paparusahan siya sa ilalim ng Republic Act 7438, which is the Miranda Doctrine Law. Kasi nakasaad sa batas na yan na lahat ng abogado ay huwag mong harangan at pwede ka rin kasuhan ng direct assault. Kapag hinarangan mo yung trabaho ng abogado, nagtatrabaho ang abogado, direct assault ka rin. Akala ng pulis sila lang may direct assault na makakaso. Mga abogado, ganoon din. Mga teacher, pwede rin mag-direct assault. Kung alam niyo, nagtuturo siya tapos binastos siya, pwede siya magsampa ng direct assault. Ang barangay kapitan, ganoon din. Enteng Kabisote, good morning po, Engineer Doc Toto. Kumusta na po ang kaso sa ALS? Ayun, ipapalop natin yan kay ALS at kay Alice Go. Natatabunan na po yung mga bagong issue. Opo, Norberto David, kapag napawalang sala sa mga EJK na biktima, pero huwag kayo mag-alala, kahit napawalang sala si Digong, abutin pa 5 taon yan bago siya mapawalang sala. Gio Rame, Sir Toto, pwede rin bang i-complain or ipa-investigate din kung ang presidente mo ay drug addict? Pwede. Kung may ebidensya ka, bakit hindi pwede? Pwede yung Cadence, Mixed Vlogs, 51. Illegal ang paghuli kay Digong. Yan ang maliwanag. Ako guaranteed na dinala na siya sa ICC pero hindi pa kulong yan. Nasa detention pa lang siya. Kaya sa nangyari, tiyak mabsilto yan. Tama po naman. Pag mapatunayan, sinabi ko na nga kanina, kapag mapatunayan na yung paglabag sa kanyang karapatan sa ilalim ng Article 59 ng Rome Statute ay absoluto siya. Toto Berteri, ikaw sing tanong po ay mautusan pa kaya ng ang ICC may balik sa Digong? Hindi. Hindi pwede mautusan kasi ibang jurisdiction niya. Walang jurisdiction ang Supreme Court sa ICC. Ang kaya niyang utusan yung Pilipinas lang. Kundi anong magiging judgment ng Supreme Court? Ang magiging judgment sa Supreme Court, parusahan lang kung sino ang involved sa pagbibigay, pagsuko kay Duterte. Kasi magiging contempt na yan para sa korte, tinanggalan mo ng karangalan ang Supreme Court. Okay?
So, Ben Reklamador, Dok Toto, magkaiba ba ang rules pag na-aristo ka sa airport kaysa na-aristo sa labas? Pare-pareho lang naman ang rules sa pag-aristo. Kailangan may valid warrant of arrest ka at ang kay Nick Torre ay hindi po valid ang warrant of arrest niya. Kaya dapat dumaan pa siya, ipa-approve pa niya sa ating korte. So, Sergeant, paano yan ito umatras ang abogado ng gobyerno? Ayun. Yan po yung pag-atras ni Solicitor General. Yan po ang katibayan na nangangapa o nagpapanik si Bongbong Marcos. Gusto niya ipakita na wala siyang kinalaman kaya pinawithdraw niya. Pero ang katotohanan, siya naman ang tao sa likod. Si Bani Ognuf, watching from South Korea. Doctor, mabuhay po kayo. God bless. Romel Garcia, magandang araw po, Dr. Bunyog. Sergeant, umatras na si Sokjen. Opo, umatras na. Si Jorim, kaso wala ng credibility si Torre. Sir Toto, di ano naman, madali lang yan, bawiin nyo lang yan. Ano naman siya, hindi naman siya masamang tao. Kagad-agad, di ba, nag-alala nyo, nag-resign din. Nung nagkamali siya na ipresenta niya sa press con yung sarhinto na retired sergeant na police na nanutok ng baril. Jorim, sa Jude Suwayan, nagawa ko, ngawa ka ng ngawa, nalimutan mo si Lito. Ay, bakit mahilig ka kay Lito Lapid? Kadami-dami pong issue. Ha? Sige, JD, pagbigyan kita. Bibigyan ako, naubos kasi yung oras ko sa kay Duterte. Kung sino-sino pa, kay Sara. Mas malaki kasing issue ito eh. Simon Jard, at bakit mas binibigyan mo pa ng pansin, hindi na totoo ang paglabag ng isang proseso? Kasi po, para matutunan ninyo. At matutunan din ng mga pulis natin at hindi na maulit yung paglabag para hindi mauwi sa wala yung mga kaso. Okay? Love Heart Miriam, Engineer Toto Kausing, may mga sinampa ng kasong mapatay ay halo na karaan. Wala pa si Duterte at ang iba dyan na booking na walang PRRD o wala pa si Duterte na nanalo na ako ng kaso eh. Si Grace Lumactad, nako, paano ang issue ni Ma'am Shi sa LA? Baka mabulgar. Nako. Si Lisa Araneta Marcos ang LA ha. Pag Freddy Orogo, pag dito sa Pilipinas, nilitis ang kaso ni Digong, mas lalong matatalo. Kaya dinalan nila sa ICC. Tabsong viewpoint. Malabo ang panukala mo, ang ICC ang mag-decide niyan. Mapipilitan nga mong ICC magdesisyon. Okay? Naintindihan mo ba? Yung binasa kong desisyon, ICC rin yung desisyon. Sinabi nila na kung may ebidensya lamang si Dominic Ongwen, tapos na sana ang kaso. Kaso wala siyang ebidensya. So, Tabsong viewpoint, ha? Dante Reyes, tama po. Grace Lumantad, sa worldly wisdom versus godly wisdom. Okay. Tapos, Article 59, do not apply. Sabi ni, huwag ka magmaniwala sa mga expert. Kunwaring expert lang yan. Tanungin mo si Etnad Sayero kung sino magaling na abogado. Ilan na ba na panalo ko? Ayaw ko magyabang. Dami kong kalaban ng mga din, ha? Tinatalo ko lang sa loob ng korte. Simon Jard, ito na siguro ang sinasabi ng Biblia. Yes, you can implement the procedure of the law, but do not neglect the most important matter of the law. The purpose of the law is to obtain justice. Tama po ka. Ang galing ng sinabi mo, Simon. Kiera Langmaya, after 3 years, next episode na kay Torre. Congrats na lang. Silver Bullet, delikado ba si Torre dyan? Delikado, matatanggas trabaho to. Mawala ng pensyon. Bernie Pinto Sr., good day, bossing, ingat, God bless. JJJ, Duterte, PDP Laban Strict, Tabzong, Viewpoint. Pag na-dismiss ng ICC ang kaso, tama ka. Pag natuloy ang trial, ICC, dapat ang mag-apologize ka. Alam mo, dalawang klase. Pag nag-desisyon ng ICC, mag-apila pa yan. Ang abogado po ngayon ni Duterte, si Nicholas Kaufman, dalawang kaso niya talo sa ICC. Pero kung umapila siya sa appeals chamber ng ICC, panalo lahat. Ryan Malilin, si Major Torre, ang may sabi niyan, pwede namang huli kahit walang mali. Hindi ka po abogado, dapat
nagkonsulta ka sa mga kaibigan mga abogado. Aris Aquino, the arts of the moral universe is long, but it bends towards justice. Tama ka. Ganda namang sinabi nyo ha. Jurim, Sir Toto, kung halimbawa wala na sa servisyo si Torre, pwede ba rin siyang... Ay, opo, ang kasong criminal case hindi nawawala. Nawawala lang yan kung namatay ang taong kinakasuhan. Simon Jard, hindi po masayang dahil tuloy na po ang kaso. Hindi po sayang dahil nakulong na. O nakulong na, mahaba pa yan ang sa kulungan makalabas. Baka nga sa totoo lang, ayaw ko lang masabi, baka sa kulungan din yan matatapos yung buhay niya. Sa totoo lang. Hindi ako nagbibiro. Kasi matanda na siya masyado eh. Jurem, basta Duterte forever. Philippe Sagalla, as you stick to the rule of law, it seems in the Philippines, setting what is might is right. Okay, baby girl. Hello, Sir Toto. Fight, fight. Yaw, yaw. Thank you po, baby girl. Lorna Makawili. Hello po, baby girl. Ako, sad ikampanya ang bunyog sa mga marites sa Among Nayon. Salamat po. Sir Fred Lomba, DICC, trial of Digong enriches Philippine jurisprudence, but my take based on your explanation leads me to believe Digong sa acquittal. Wala, inevitable po yan, Sir Fred. Zoe Soche, Atty. Toto, bagay ka sa Kongreso. Sana huwag kang masilaw sa pera. Ay, hindi pa ako. Tanong mo kay Sir Fred, matagal na kami magkasama. Nakaroon ako ng quote. Pero wala kaming hindi kami yumaman. Tanong mo kay Dante Reyes. Kung binayaran lamang ako ni Dante Reyes ng 1 milyon nung pinalo kong kaso niya, di mayaman na sana ako. Wala eh. Hindi tayo mayaman. Shout out for Osminian Riders. More power. Osminian Riders ha. Talo din yung one rider. Huwag nyo na iboto yung one rider. Total, andyan lang si Roch Gutierrez. Wala yan. Wala na si iboto na pagkasenador si Congressman Busita. Siyensya. Sinabi na Atty. Sarmiento na ang Article 59 wala yun. Huwag kayo maniwala kay Atty. Sarmiento. He's nothing but a crap. Sorry ano lang yan. Joke lang yan Joke lang yan, amigo da Ralph. Said Alcantara, Sir Toto, sana makita kita sa personal, naging idol na kita. Salamat po. The same thing pa rin. Kung makita mo ako, ganun doon ba ako. John Ray Madalugdog, from the beginning, is illegal, no ground to continue. That is that principle, di ba? Oo, kaya ang pag-illegal, ginawa na maganda sa dulo, ayun ang Machiavellian theory. Hindi ako maniniwala dyan sa Machiavellian. Kailangan dapat from the start, legal ang lahat. Camilo Antigua, Dr. Toto Kaus, Toto, gusto mo ba province of China? Hindi. It does not necessarily follow. Huwag ka maniwala sa kwento na yan. Kung si Duterte gusto mo ay China na kagad. Huwag yan. Puro yan. Ang argumentum ad baculum yan. Walang fallacy yan, fallacy. Fake news yan, fake news. Luis Santico, hindi na pwedeng pagkatiwalaan ng korte natin. Mas maganda pang ICC. Ang korte natin ang hindi magpagkatiwalaan, tama ka. Blessy Miller, hello Sir Toto, mabuhay ka. Patrick Carillo de Leon, mukhang sablay sa pagkauwa ngayon si Engineer Kausing. Hindi po ko sablay. Mark my word. Bong Kali, kidnap UN. Sir, dahil wala naman talaga Interpol. Representative, kidnap ngayon, walang Interpol doon. Jess Balagan, hello Atty. Toto, support ka po sa inyo. Dapat si Bongbong ma-impeach sa ginawa nila kay Digong. Bong Kali, inamin na ni Remulla may sabuatan sa pag-aristo. Heidi Uyaw, Toto, tirahin mo si Erwin Tulfo o isa sunod. Tolitz Ronquillo, 3 bilyon ang kinita ni Tory doon. Ganun ba? Si Engineer Ronquillo, nagsalita from Canada. Etnad Reyes, ibalik nila lisensya mo na pagka-abogado para magkaalaman. Tama. Jenry Madalagdag. Attorney, pwede ba kasuhan si Aling Sheila? O kawawa naman si Aling Sheila. Patawarin na lang yun. Nagpresenta ng fake news. Norberto David, kailangan ka ng Batan attorney. Mamerto JR Salonga, good morning po, idol ang future president namin from Angono Rizal. Mabuhay po kayo. Angono, I love Angono. It is the center of art
sa Pilipinas. Ang daming mga pintor diyan. Gagaling. Diyan ang galing si Vicente Manansala. Norberto David, mahal ka ng bayan, attorney, kapag hindi naman ako magbago. Okay? Hanggang diyan lang muna tayo at maraming salamat po sa lahat. Akin lang to, malamang ang opinion ko ay tama na ma-absilto si Duterte. Pero opinion lang yan. Maaring magkaiba pa yan. Okay? Teodora Antonio, attorney, kumusta na ang kaso? Hinantay pa natin si Namaristo si Bantag. Si Bantag na lang ang susi. Oh, Mr. Bantag, sumuko ka na. Marami na kami. Okay. Isang oras na pala.